Pag-uusapan natin ito po 'no, Donald Trump pag-upo sa January 20, pinakamaaga daw po around, January 21, magkakaroon na po ng, ah, US sanction itong ICC sa pamamagitan ng executive order 'no. Yari po, parurusahan po ni Donald Trump itong ICC. Kung bakit po 'yan, pag-uusapan natin 'yan. Ito pong, NSC, yung National Security Council, yung pagkakatanggal po, maganda po 'tong paliwanag nito ni General Orlando De Leon o Retired General Orlando De Leon, na yung, paliwanag niya po riyan sa bakit po pinatutupad yung, EO 81 o yung reorganization. Yung pagtatanggal po kay VP Sara bilang miyembro ng NSC o National Security Council, may kinalaman po yan dito po sa impeachment. Yan po ang mapag-uusapan natin, dalawa lang pero hitik na hitik, no? Matindi po yan. Malungkot po ang mga umaasa na yung mga Duterte ay madadala nila sa ICC dahil pagkatapos po na gawin ni Donald Trump sa ICC yung kanyang balak gawin, mababawasan na po yung angas at kapangyarihan nitong ICC na to na makialam, no, sa mga bansang mayroong soberenya katulad ng Pilipinas. Bigo na naman po, no, yung mga ang tanging pag-asa lang po para maparusahan si Pangulong Duterte ay sa pamamagitan nitong ICC kasi wala naman po silang malinaw, no? Panay hearsay lang po 'tong kanilang at propaganda lamang yung ikinakaso nila kay Pangulong Duterte sa Pilipinas. Hanggang press lang po, hanggang media lang po. Wala pa pong kinakaso hinggil po diyan sa EJK at sa war on drugs kay Pangulong Duterte. Yung kaisa-isa po na inaasahan nila na ICC, eto po, kapapasok lang po na balita, paparusahan ni Donald Trump. Hindi po dahil kay Tatay Digo. Yan po ang pag-uusapan natin. Pero pag-usapan natin, no? Alam niyo po, siyempre, nang-aasar lang po tayo nung mga una, no? Inaasar natin 'tong mga tagapamandila ng ICC dito sa Pilipinas. Tinatanong natin sila, o ano na, kumusta na yung pinagmamalaki nyo na warrant of arrest ni Pangulong Duterte mula diyan sa mga dayuhang ICC. Ito po yung mga tao na no, yung makabagong makapili, no? Very willing po sila na ipagkanulo ang kanilang mga kababayan mula po sa mga dayuhan, no? Ganyan po kasusutil itong mga hinayupak na to. Kasi hindi nila kaya, alam nating lahat na legal yung ginawang war on drugs ni Pangulong Duterte dahil siya po ang presidente ng Pilipinas at that time. Legal po yung kanyang war on drugs. Alam naman natin, propaganda lang po nila yan lahat. So, ngayon po, si Donald Trump nagsabi, eto po, ayon po sa balita na to, Middle East Monitor, US President-elect Donald Trump plans to impose devastating sanction against the International Criminal Court, ICC, in The Hague immediately after taking office. Yan po. Ayon pa po rito, yung executive order ay maaari pong ipatupad ni Donald Trump o ideklara ni Donald Trump as soon as January 21, no? Okay. It will target both individual ICC personnel, including judges
and prosecutors and the institution as a whole. Okay. Ito po ang malupit, no? I-discuss po natin. Baka sabihin nyo, ano namang epekto niyan? Hindi po. No? Hindi, kung, kung papansinin nyo po, ngayon po nangingilag na buong mundo kay Donald Trump. Yung mga ang daming sinasabi kay Donald Trump before siya kasi akala nila mananalo si Kamala eh. Lahat na po ngayon nagtitiklupan na. Yung mga bansa po sa Europe, medyo sumisip-sip na po kay Donald Trump. Hindi po natin maialis, no? Superpower pa rin po ang US sa kasalukuyan, no? Angat na angat pa rin po yung military might ng US. Siguro kung mayroon pong distant second sa kanyang military might, yung China yon, no? Kaya po itong mga European countries nagtitiklupan na po ngayon. Ngayon, eto po, bakit po apektado sila sa gagawin ni Donald Trump, pati po yung treatment nila dito sa ICC? Ito po yun, no? Executive orders, hindi. The administration intends to classify the ICC. Ika-classify po nila o ituturing po ng administrasyon ni Donald Trump similar to those used by State Department for terrorist organizations globally. Ayun, no? Parang similar, parang katulad ng deklarasyon na yung grupo na yan para kang dineklara na terrorist organization. Okay, refresh lang po kayo pag nangyayari yan. Ako rin Okay, ulitin po natin yung no? Ulitin po natin. The administration intends to classify the ICC as organization threatening US interests. So, idideklara po ni Donald Trump na yung ICC ay organisasyon na threatening US interests. So, katulad po yan ng pagdedeklara sa isang organisasyon na isang terorista. Okay? So, ano po ibig sabihin niyan pag dineklara po na against US interest? Ibig sabihin, yung mga bansa na kumikilala pa dyan, no? Magkakaroon din po ng, kumbaga, sinabi na nga na US na wag nyo, yung organisasyon na yan, wag kayong makikisama na dyan dahil yan ay against sa amin. Okay. So magbibigay kami ng sanction dyan, sino mang bansa yung makikipag-ugnayan pa rin sa ICC ay medyo magiging masama po yung dating sa US. Parang nakikisama kayo sa bansa, sa isang organisasyon na nagte-threaten sa amin bilang US. Okay. Kaugnay ito ng pagdedeklara o pag-i-issue ng ICC ng mga warrant of arrest sa kaibigan ng US na si Prime Minister ng Israel, Benjamin Netanyahu. Alam niyo po, noon pa, nung unang presidente pa si Donald Trump, talagang isa po yan sa niya, no, ipagtatanggol niya yung Israel. Wala naman po tayong pakialam sa sa gusto niyang gawin sa buhay. Pero natutuwa po tayo kasi po hindi lang po ang epekto niyan sa US, no? Ang epekto po niyan, lahat ng mga kaalyado ng US, lahat ng mga kaibigan ng US, medyo mag-iiwas po diyan kung ayaw ninyong kayo ay madamay sa galit ng US dito sa ICC. Okay. So, kawawa po, pag tayo po nagpatuloy tayo sa pag-entertain dito sa ICC, mas lalong mababadshot itong si BBM.
Kasi hindi niya kaya, eh. Hindi niya talaga kaya yung mga pinsan niya, eh. Salita-salita siya, 'no, tungkol po sa, na walang jurisdiction yung ICC. Alam niya naman na walang jurisdiction dito sa atin pero inaalaw niya yung mga, ah, investigation ng Congress.